Kaibigan, tinamaan ako. Tinamaan ako sa ulo. Mukhang hindi pa ito eh. Tinamaan ako. Napilas. Naputol yung icicle na yan. Malapad siya. Siguro mahigit tatlong pulgada yan. Solid na yellow. Hawak ko kasi ito. Hawak ko ito. Nung ilalagay ko siya, gusto ko sana pumunta sa likod. Dahil hawak ko siya, tinamaan niya isa sa mga ito. Itong malapad, malaking tinamaan. Tumama sa ulo ko. Hindi ko alam kung nasaan yung kabiyak. Pero nagdilim yung paningin ko ron. Kailangan ko na itong tanggalin. Alam nyo kaibigan, kaya ko ito hindi tinatanggal para gawa ng content, para ipakita sa inyo kung gaano kalaki sila. Titinan ko na lamang yung alulod kung kaya niya masuportahan dahil minamachikan ko naman kaya pa naman niya suportahan. Alam ko sa mga darating na mga araw ng mga tag-ulan, tag-araw, patuloy na yung snow sa ibabaw ng bubong sa may shingles, patuloy na maghahanap ng daan para matunaw sila. At ito ang ginagawa ng tulay, kaya pahaba ng pahaba sila. Normal yun dito. Mukhang gagawin ko na yung content ngayon at ina-knockdown ko na to. Kita nyo, sarap naman kami dumadaan, pero syempre magkatapon ng basura. May bukol yata ako sa bunbunan. Kaya ito yung sa kapitbahay, ito hindi na niya mananakdown yan kasi nga masyado na mataas at yan ang mas delikado. Pero huwag natin ilang lang ito kasi delikado rin ito. Sabi nga ni Mrs. Tiki lang mo tatanggalin yan. Sabi ko ito, gagawin ko ng content. Ito ang mangyayari kapag hindi nyo sinuklay, hindi nyo in-scrape yung ibabaw ng bubog ninyo. At least scrape niyo ng isang talampakan hanggang 3 talampakan para kapag sa pagtuyo, sa pagtunaw ng yelo, ng snow, kapag katirikan ng araw, kahit below zero, kahit negative temperature, matutunaw pa rin yun kung mataas ang araw. Ay dahil kinlir nyo yon ang bubong ninyo ng mula dulo, mula halulod hanggang 3 talampakan. Mas maganda 3 talampakan. 2 or 1, okay na rin yun. Pero kung gagawin nyo, gawin nyo na nga naman 3 talampakan para pag tunaw, dire-diretso siya sa alulod. Dahil hindi in-scrape ito, pati alulod may yelo, may niebe, walang gawin sila kundi tumalon kumbaga over the bakod, terminong Pilipino, tumalon at dahan-dahan siyang nagdidrip. Ito nga humahaba na siya. Yun ang content ko sa inyo bago pa matuluyan akong bumagsak ulit sa ulo ko to. May bukol ako. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Nakatulong siguro yung meron akong sombrero. Pero may beanie ako. Pero hindi na nga ito safe. Ginagawa ko lang talaga ito para for the content. May mga ginagawa ko dito for the content para may pakita sa inyo sa mga kababayan ko, lalo na sa Pilipinas. Tulad nito. Taon-taon hindi ko ito ginagawa talaga. May actually yun hanggang doon. Pero ito gusto kong ipakita sa inyo kung ano mangyayari kung hindi yung gagawin. At isa pa, gusto ko rin mag-content dito ng pagpapala ko mga technique at walang ibang magandang lugar na i-film, i-video ko to kundi sa sarili nyong lugar, di ba? Kaysa mga pitbahay pa ako, doon ako sa parke. Hindi na intention ko. Kaya yung mga technique na ganyan, ganun din ang ginagawa ko nung fall, kaya nag-iwan ako ng mga dahon. Though kahit hindi pa ako nagbi-video, iniwan ko yung dahon para sa mga bulate sa lupa.
ay maganda rin content yun. Kaya dito ako tinamaan. Nakatulong yung bini na hindi nakatulong yung bini. It's just mabigat. Kaya alright kaibigan, at mukhang hindi pa ako natututo. Nandito na naman ako. Abati muna ako ng isa. At na-knockdown ko na to. Ilalagay ko sa isang tripod. At panoorin nyo lang ako. At hanggang doon na lang at doon ko tatapusin. Kaibigan. Okay. Wala akong mikropono. Sana marinig ninyo ako. Ina-knockdown na natin to. Ang gamit ko nito ay hindi na safe talaga. Ang gamit ko ito yung pangkabit ng Christmas lights. 2 years ago na to. Hindi ko pa rin nagagamit. Mukhang dito ko siya magagamit. Maraming paraan, pero ito, it's telescopic. Kaya yan. Mataas na. Ngayon si Bunso niya nagpi-film. Tingnan natin kung malakas to. Oh, that one. Oh, look, mataas pa. Pwede pa. Okay. There we go. It's flimsy. Nakukuha mo lahat, anak? Huh? You getting all this? Yeah. Anak. I think it's better kung doon ka, anak. Okay, go that way. Pwede ka rin mag-zoom kung gusto mo. If you wanna zoom in, ha? Okay. Kung gagawin ninyo to, mag-helmet kayo or some kind of at salamin. Huwag kayong gumaya sa akin. Do what I say. Do what I say. That's what I do. Meron mga nabibiling parang mga tabletas, mga hockey puck style. Yun ay parang isipin nyo parang siyang asin. Pantunaw siya sa ice melter. Ang ginagawa ng mga iba, tinotoss lang nila yon. Every 5-10 feet. 5 feet is good. Toss nyo. Ang mangyayari nun, matutunaw siya at matutulungan na magkaroon ng dam, ng pathway papunta doon sa alulod at doon tumulo mga doon dumaan ang mga natutunan ng mga yelo. Napakadulas nito mga yelo na to, kaya kailangan na tanggalin itong mga yelo na to dito sa hindi anak. Hindi ka nag-pick that up, ha? So hindi kailangan konting topic lang talaga mabagsak sila.
Back up a little bit, anak. Isa pa, pag pinabayaan ninyo ito na bumigat talaga at lahat ay almost evenly mabibigat siya, hindi kakayanin ng alulot ninyo at babagsak ang side ng inyong bahay. Yung alulot sa babagsak dahil sa bigat. That's not good. Mga pala, kapag ganyan na tingin yung ayaw bumagsak pero tinitira nyo na ng matagal, i-make sure na bumagsak siya kasi nakompromiso na siya eh. Go. Anak, all the way. That's not good. This is the one. Ito ang tumira sa akin. That's solid. Okay. Oh, gagawin natin. Meron talaga akong pag knockdown dyan yung aking snow roof. Yung aking yung roof rake. Roof rake. That's it for now. Okay. There you go. At dito na ako nagtatapos. Kung may natutunan kayo dito, huwag yung hayaan na lumaki siya, at yung tekniko ng pagtatanggal huwag yung gagayahin dahil malidisgrasya kayo at yung mga bintana. Ibigan hanggang sa muli. Thank you, anak. Ngayong natanggal na ang mga icicles, makakaasa kayo na babalik ito bukas. Sa haba na naman yan dahil nakita nyo nagdi-drip uli siya. Papatak siya. Kaya
kaya haba uli yan. Ang pinaka-solusyon talaga dyan ay roof rake. May roof rake kayo, telescopic yon. Punta kayo sa pinakaibabaw, mga 3 talampakan nga at isa, kudkurin ninyo all the way para yung snow na naroon sa ibabaw ay pag tumulo diretso sa alulod, di ba? At hopefully yung nandito sa alulod along ay matunaw ng yelo at bumagsak sa alulod at dalhin diretso dito pababa. Another problema nyo na yon, pababa. Sa kanya na problemahin yan, pero ito importante dahil gravity yun ang babagsak nga. Kaya roof kalaykay, wag todo dahil tatamaan nyo ang shingles. Kailangan may sheath of ice pa rin sa shingles nyo, protection yon, manipis. Kaya okay lang yon, basta wag mataas kasi ngayon makataas ang mga snow at kailangan ma-scrape ninyo. Hope that makes sense. Kaibigan, isang muli.